Sa pagitan ng diploma at diskarte, ano ang pipiliin mo? Isang paaralan, bayan ng dinulupihan, lungsod ng Bataan. Matatagpuan ng isang estudyanteng nagawang pagsabayin ang pangarap na makapagtapos at ang diskarte upang makamit ito. My name is Raymer Calveres pa. I'm 21 years old. Nag-aaral ako sa Eastwood Dinalupian. Ang course kong ginawa is HRT Hotel and Restaurant Technology. Pwede ka bang mag-share sa amin kung tungkol saan yung course mo? Ayun, since HRT ang course namin, meron subject sa amin na luto kasi luto rin kasi hindi kami napofocus dun sa syempre hotel, meron nga industry. Nagluluto rin kami parang culinary ganun. So yun, bago kami magluto, syempre namamalay kami, sarili kami ingredients. Bibili kami mga ingredients namin, sarili kami. Tapos yun is lulutuin namin, tapos i-present namin, tapos pagka nag-present kami, tapos doon namin i-gradean. And after namin magluto, ayun, kanya-kanya din kami linis ng mga area namin, table, kami na magwawalis, magpupunas, magmamap. Ano ang dahilan kung bakit ka nagdesisyong magtrabaho habang nag-aaral? Siyempre, ang unang dahilan ko is financial. Katulad ng ibang kabataang mag-aaral, si Raymark ay kasalukuyang humaharap sa kakulangang pinansyal na siyang naging pangunahing dahilan upang siya ay magtrabaho. Habang nag-aaral, nais niyang matustusan ang kanyang pag-aaral kung kaya't pilit niyang nilalaban ang hamon ng buhay upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ikaw yung nagpapaaral sa sarili mo ngayon? Nung first year ako talaga. Then nag-second year ako, merong isang tao na nilapitan ng kaibigan ko. Tapos nilapit ako doon. So si Mama Evelyn sa Maniego. Naging scholar niya ako, siya yung gumagastos ng mga kailangan sa school. Monthly may allowance ka? Every week. Every week, okay. Ano naman yung klaseng trabaho ginagawa mo at paano ka nakapasok doon? Ang una kong inana dito sa Eastwood, na-essay ako, student assistant. And after nun, doon ako tuwing may Sabado-Linggo, nandun ako nagtatrabaho sa Puntabel. Sa Puntabel. Sabado-Linggo. Ilang oras sa isang araw o linggo ang inilalaan mo para sa trabaho? Sa isang araw, 8 hours ganun. Or minsan lagpas ganun. Basta 8 hours. May iba ka pa namang responsibilidad bukod sa trabaho at pag-aaral? Siyempre, wala naman. Sa focus kasi ako din sa ginagawa ko eh. Wala kang inaalagang mga kapatid? Kung minsan lang naman, kapag nandun ako. Pamangkin. Ano naman ang pakiramdam ng pagiging isang working student at gaano ito kahirap para sa'yo? Una, siyempre, masaya. Bukod sa natutulungan ko yung pamilya ko, natutulungan ko na rin sarili ko. Pwede mo bang ilarawan si Raymark bilang isang kaklase? Si Raymer kasi masipag, matyaga, saka araw-araw palaging may ginagawa siyang bago. Alam mo naman na working student siya. Yes, aware naman ako. Nakikita mo yung efforts niya. Sobra.
Di ba student assistant siya dito? Ano yung karaniwan na nakikita mong ginagawa niya? Sobrang dami. Na pagsasabay niya yung kalokohan niya, yung school, saka yung work niya. Kamusta naman siya bilang estudyante? Nakakasabay naman siya sa mga lessons? Oo, minsan kasi meron naman siya mga kaibigan na tumutulong sa kanya. Ano ang nagtutulak sa iyo na ipagpatuloy ang laban sa kabila ng hirap? Nagtutulak sa akin syempre yung pamilya ko. Pinupush talaga ako, tapusin mo yan. Dati kasi gusto ko na magtrabaho eh. Tapos sabi na, hindi, tapusin mo, sayang yan. Ganun. Ano ang pinakamalaking pagsubok na kinakaharap mo sa pagbabalangkas ng trabaho at eskwela? Ayun nga, minsan nagkakasabay-sabay sila. Pero nagagawa naman ang paraan. Napagsasabay mo naman yung sa school at saka sa work. Ganun lang. Nababalance na yung Nababalance naman siya. Ano ang pinakamahirap na karanasan mo bilang isang working student? Siguro yung bago-bago ako, yung time, sobrang hirap niya. Lalo na nung bago-bago, tas talagang naglalakad lang kasi eh. Pero ngayon meron ng motor na ano siya, kinakaya naman. Yung motor na ginagamit mo ngayon, sariling pundar mo yun? Sarili yun. Paano mo kinakaharap yung stress na nagmumula sa school tsaka sa work? Siyempre, ang una kong ginagawa, siyempre, pag hindi ko na talaga kaya, siyempre, lumalapit ako kay God. Sa kanya ako nagkikwento kung yung mga pinagdadaanan ko nung buong araw. After nun, okay naman na. May mga pagkakataon bang hindi ka na halos makatulog or nakakakain ng maayos dahil sa dami mong ginagawa? Ayun, dun na. Pagka sobrang dami kong ginawa nung araw na yun, dun papasok yun, sobrang, gaya nga sinabi ko, pagka yun, hindi ko na kinakaya, talagang lumalapit ako sa kaibigan ko, hindi sa kaibigan ko, choice, pag di sila free, yun kay God talaga. Well, ano naman yung pakiramdam mo nang makita yung ibang estudyante na may mas maraming oras para mag-aral, tas ikaw nag-work? Siyempre, unang-una, nagkakonti ng inggit, siyempre. Pero mas gusto ko naman na yung ginagawa ko ngayon, hindi ko naman kinukumpara yung sarili ko sa ibang tao eh. Kasi kung ikukumpara ko, walang marating, siguro puro inggit na lang. May mga times naman na nahuhuli ka sa pagsasabit ng requirements or hindi ka nakakasabay sa aralin. Minsan, pero kinakausap ko yung yung guro, yung teacher ko, para nakikiusap ako na bigyan ako ng date pa para ayusin ko yung kulang ko. Pero madalas naman hindi ganun naman. Ganun mo hinaharap yung ganun times? Ganun nga. May mga taong humusga or hindi nakakanawa sa sitwasyon mo bilang isang working student. Paano mo ito hinarap? Siyempre, nung una, meron talaga. Talagang hindi may iwasan sa buhay na merong hadlang sa mga pangarap mo, ganun. So, dinededma ko na lang, inayaan ko na lang na, sige, ito, bayaan ko kayo. Papatuloy ako sa kung ginagawa ko. Wala naman ako tinatapakan na tao, bakit ako maiya sa ginagawa ko. Masaya ka naman sa ginagawa mo. Sobrang saya ako. Napupulfill mo yung mga dapat mong mapulfill. Yes. Si Raymark ay isang scholar student at kasalukuyang nagtatrabaho sa Pontabel Nature Resort and Farm Adventure. Ayon sa kanya, malaking bagay ito upang matustusan niya ang kanyang pag-aaral. Since working student ka dito sa may Pontabel Nature Resort and Farm Adventure, ano yung trabaho mo talaga dito as a working student and what are your responsibilities? Una sa lahat, scholar ako ni Mamo, Madam Evelyn Samaniego. Sabado linggo ako dito. Tapos all around naman ako eh.
Kaya hindi ko masasabi kung ano talaga. Minsan dito sa cafe, or minsan nag-a-killer ng guest. All around staff. So it means kahit anong trabaho ginagawa mo dito Ginagawa ko. as part of your work. Yes. Kamusta naman yung working environment mo dito? So far so good naman. Okay naman siya. Okay naman yung mga kasama mo? Kahit sa katrabaho okay naman. Masaya naman. Na-enjoy mo naman yung pag-work mo dito? Sobra na-enjoy ko. As a staff here, all-around staff here, pwede mo bang i-share sa amin yung pinaka-the best na experience mo dito sa workplace mo? Siguro yung pinaka-the best na experience yung yung bawat mag-ocular ako ng guest, habang inocular ko, tinutor ko sila dito sa loob ng Puntabel, yung saya nila pagka lahat ng katanungan kasi nila, good service kasi pinapakita ko eh. Tapos pagka yun, after nung na-assist ko sila, nasasagot ko yung mga kailangan nila, sobrang, ayun, masaya sila. Kaya parang feeling ko, nag-grow ako. Kasi nung una akong nagtutur kasi hindi ako ganun kagaling eh. Pero ngayon naano ko sa sarili ko, nag-grow ako dun sa part na yun. Kasi isa ako sa inaasahan din na mag-ocular. Ayun. Kapag nakikita mong satisfied sila, nasa-satisfied ka din ba sa mga feedbacks, reactions? Yun, sobrang saya kasi anong ginagawa nila kasi kinuha nila yung pangalan ko. Siguro sa babalik pa kami. Sabi niya, ikaw yung gusto kong mag-assist sa amin. Tapos kinuha nila yung pangalan ko, ganun. Tapos pati Facebook din. So, masasabi mong effective ka na dun sa pag-ocular? Kung ako yung sa tingin ko naman, effective para sa akin. Okay. Lalo na sa kanila. Nakikita mo ba yung work mo dito sa Puntabel as a challenging para sa'yo since nag-aaral ka din? Sa dito naman, very challenging naman. Pero kinakaya ko naman syempre. Kasama sa part ko yun eh. May times naman na, halimbawa, nagiging hadlang yung pag-work mo dito para gawin mo yung mga school works mo. Hindi naman. Mas pina-priority ko. Unang sabi sa akin ni mama kasi mas i-priority ko yung pag-aaral ko bago to. Pero kaya naman. Kaya naman. Yung time lang talaga ayun lang yung nagiging problema, yung time. May mga times ba na minsan humahadlang na yung pag-work mo sa pag-aaral mo? Siguro hindi naman. Kasi Sabado-Linggo wala naman ako pasok ngayon. Kaya okay lang. Kapag marami yung guest, ano yung unang-unang ginagawa mo? Siguro pagka sobrang dami ng guests, magang-maga yung pumapasok para sa preparation namin dito. Ayun. May mga times ba na nagkaroon ka ng conflict sa isang guest or sa customer nyo? Siguro natural naman yung ganun eh. Kasi sobrang dalang niya. Since scholar ka, nag-working student ka, sapat ba yung sahod mo para makover lahat ng pangangailangan mo? Sapat na yung binibigay sa akin kasi yung gastusin ko sa school, si mama na yung nagpo-provide nun. And then yung bang ko araw-araw, siya din nagbibigay. So yung sinasahod mo dito, it's for your personal use? Yes. Tapos meron pang nagbibigay yung Puntabel sa akin. Iba pa yung binibigay ni mamo, tsaka yun sa Puntabel. So bilang working student, hindi lang pala yung financial mo, yung nako-cover, nakakatulong ka pa sa family mo? Pagka talagang may sobra ako, nagbibigay naman talaga ako sa magulang ko eh. Kasi, yun nga, parang siya mo kanina, nabibigay niya naman yan, kaya patas binibigyan pa ako dito, kaya yun. May sumasobra naman sa akin. Kaya binibigyan ko ibang kapatid na need nila ng pera na pambayad sa school din. Yun. So malaking factor para sa'yo ang trabaho mo dito? Sobrang laki. And na-enjoy tsaka ginagawa mo naman yung best mo dito? Oo. Na-enjoy ko naman yung bawat pagpasok ko dito eh. Wala naman ako masabi hanggang sa paglabas hanggang pagpasok ko masaya ako. Isang estudyante at isang empleyado. Iyon si Raymark. Hindi madaling pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Ngunit wala siyang pagpipilian. Bawat umaga, nagigising siya sa ingay ng mundong hinihingi sa kanya ang lahat. Oras, pagod at sakripisyo. Sa bawat patak ng pawis, sa bawat gabing hindi sapat ang pahinga, ipinaglalaban niya ang kinabukasan
na tila lalong lumalayo sa bawat pagsubok. Kaya sa araw-araw na pakikipagsapalaran niya sa hirap ng buhay, ginagawa niya ito ng may pagpupursigi sapagkat alam niyang ang bawat sakripisyo ay may kapalit. Isang mas magandang bukas para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa bawat hikbing itinatago sa likod ng ngiti, sa bawat gabing nilalamon ng pagod, hindi siya tumigil at hindi siya sumuko. Dahil para kay Raymark, ang pangarap ay hindi lang isang ilusyon. Ito'y isang pangakong kailangang tuparin, isang laban na hindi maaaring kalimutan. At kahit gaano kahirap, pipiliin niyang lumaban dahil alam niyang sa dulo ng lahat ng ito, may liwanag na naghihintay. So, ano yung mga masasabi mo sa mga katulad mong working student na pinagsasabay yung pag-aaral tsaka pagtatrabaho? Kung may times ba na pasok na sila, ano yung i-message mo sa kanila? Una sa lahat, syempre, dapat magpatuloy lang sila. Huwag silang mag-settle for down dun sa part na yun. Huwag mo hayaan na hanggang doon ka lang. Kailangan patunayan mo sa sarili mo na hindi ka hanggang doon. And magpatuloy lang sila. Kayo, kagaya ko, yung mga kagaya ko pa, siguro mapapayo ko sa kanila, siguro, yun nga, kaya sinabi ko kanina, magpatuloy. Siyempre, laban lang, ganun. Tapos lagi kang makapag-usap kay God. Yun, lagi kang mag-pray sa mga hamon sa buhay, ganun. Diskarte at diploma.